Matapos ang matagal na pananahimik sa showbiz, may big TV comeback ang isang veteranang aktres. Eksklusibo sa Pera Paraan. Pero hindi para umarte, kundi para mag-share ng tips sa negosyong beef tapa flakes in a jar. From acting to business, yan ang atake ngayon ni Harleen Bautista. Tapos na raw ang laban dahil ang tunay na may hawak ng beef, beef, sila raw. Ang dating aktres na si Harleen Bautista at partner niya si Federico Moreno, nag-iisang anak ng namayapang master showman Kuya James Moreno, palagi raw nilang hawak ang beef. Ang negosyo kasi nila, beef tapa flakes na nasa bote. Ito po mga kanegosyo, kasama natin siyempre si Harleen at saka si Federico doon sa kanilang business. Ano tawag dito sa business niyo? This is called Every Flake Counts. Yes, it's ready-to-eat beef flakes. In a jar. Oh, yes. Ang kanilang produkto para raw sa mga nagka-crave ng beef tapa pero natatamad o walang time magpalambot ng baka at magluto. Ang gagawin na lang, buksan ang garapon. Ang maganda pati rito, pwede niyong ibaon kahit saan kayo magpunta sa gym, Yes, sa oo. office, may shoot ka, may susan. Yeah. Diba? Pwedeng dalhin. Bukod sa pang-ulam, pwede rin daw i-partner ang beef tapa flakes sa biskwit. Hindi ako ng kagat ko, di ba? Gusto mo na ko doon. Yan. And then, i-partner dito? yes. Ano Sabi nga ako, eh. kanin lang eh. Iba naman sa pandesal o tinapay. Parang corned beef siya na, kasi nga ano na siya, shredded na. Shredded na siya. Parang kumakain ng corned beef pero ang lasa niya of course is tapa. At ang hatol. Sorry to say this but wala akong pipiliin kasi lahat masarap. Ang hirap. Ang mga combination ng deboteng beef, pina-free-taste nila sa mga bazaar na epektibong paraan daw para makilala ang kanilang produkto. Ang dami mong mapupulot pag nagpo-food tasting kasi parang malaking focus group discussion siya. Yung comments, yung suggestion, pati sa packaging namin, ang daming nabago dahil sa mga nakatikim. Ay, syempre yung feedback, di ba? Pero kung nakaka-LL o nakakaluwag-luwag, may mga shala o social na food combination pa raw na pwede magawa sa beef tapa flakes na mabilis lang din gawin. First thing first, breakfast muna tayo. Ang gamit ko ngayon is sourdough bread, pero pwede kayong gumamit ng ibang klaseng bread. Like for example, just a plain white bread, pwede rin, or just a wheat bread, no? Papahira ng cream cheese ang toasted bread, ipapatong ng scrambled egg, ilalagay ang pipino, beef tapa flakes, at kamatis. Meron na tayong breakfast toast. Palagi raw nilang hawak ang beef. Ang negosyo kasi nila, beef tapa flakes na nasa bote. Kung nakaka-LL o nakakaluwag-luwag, may mga shala o social na food combination pa raw na pwede magawa sa beef tapa flakes na mabilis lang din gawin. Para sa appetizer, may paandar si chef na watermelon beef cups na isang klase ng salad at beef flakes with blue cheese dates. Sosyal na sosyal ang dating. Kung gusto naman ng pika-pika, pwede rin gamitin ang beef tapa flakes sa nachos at sa taco cups. Mabibili ang maliit na bote ng beef tapa flakes sa halagang 390 pesos habang 490 pesos naman ang mas malaki. Bukod sa beef tapa, mayroon rin silang beef rendang flakes na inspired sa Malaysian rendang na may kaunting anghang. Gaano katagal ang shelf life nito? Halimbawa, binili na nila sa market, ganyan. Yung beef tapa flakes natin is good for 8 months. Para raw magtagal ng ganyan ng mga produktong nakabote, may prosesong kailangan pagdaanan. Our product went through thermal heat processing. So, nasa loob yan ng thermal canner for more than an hour at 250 degrees. So matagal yun. Talagang 99.99999% ng bacteria sa loob ng bote, talagang patay siya. That's why it lasts a long time. No? Yung capacity ng facility namin ngayon can produce up to 15,000 bottles a month. Kung
Kung gaano kadaling kainin, gano'n naman daw katagal ang naging proseso bago nila nabuo ang produkto. Mahigit 1 taon daw ang inabot ng research and development nito. Nung umpisa kaming dalawa lang yung nag-try na gumawa, magluto. Kaming dalawa muna nag-try and then parang sabi namin, hindi, may isasarap pa. Kaya naghanap kami ng A team of chefs to help us. chef para i-develop pa ng gusto. Inantay namin kasi ng 6 months, masarap pa ba? Oy, okay pa. Then 7 months, oy, okay siya. 8 months. So, para bago namin i-stamp. That's correct. And we waited for FDA, of course. Very important. Very important. Sulit naman daw ang paghihintay dahil 8 buwan matapos ilabas ang produkto. Paldo na ang negosyo. Kita nyo, okay naman? Okay na? Maganda naman ang benta. Nag-upisa tayo ng simple. Ngayon, medyo nagsi-6 figures na tayo. Yes, lalo Yes. na pag peak season lalo na yung mga Ano, mag-Christmas. pa-Christmas, ganyan. Maganda kasi yung panregalo din. That's Kasi correct. Para raw may iba rin kumikita kasabay nila, bukas din sila sa mga gustong maging reseller. We have a package of 12 and 24 bottles, no? So pag umorder ng 12 bottles, there's a 15% discount. Pag umorder ng 24, there is 20% discount. Okay, so mas marami yung mas malaking discount. Kung bibili ng 2 dosena, lumalabas na pwedeng tumubo ng halos 100 piso sa bawat mabibentang bote ang reseller. Para raw kina Harleen at Fred, para raw maging matagumpay ang negosyo, kailangan maging fan ng sariling produkto. Dapat gusto mo talaga yung ginagawa mo. Gusto mo yung product mo, ginagamit mo yung product mo. In our case, kinakain mo yung product mo, no? Try out everything and make sure you really have a fantastic product. Dahil sa dami ng pagpipilian, ang dami naghahanap ng atensyon. One advantage is you have to really have a monster product, a very good product. Sa magbuo ng negosyo, hindi kailangan ng maraming arte o matitinding drama. Kahit simple produkto, basta di kalidad, winner yan!